At ako naman, isang beses na anyayahan sa isang gawain, dumalo ako. Ang tatay ko nagtitaping ng Home Alone Dariles. Tinawagan ko daddy ko. Sabi ko, Daddy, anong oras ang break time mo dyan? Sabi niya, 7:00 daw ng gabi. Sabi ko, Daddy, tama-tama. Sabi niya, bakit? Dito na tayo maghahapunan, sabay tayo. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan sa akin dito eh. Tatawagan kita mamaya. Sabi niya, di pinatay ko. Alam niyo, wala pa 5 minuto eh. Rumiring ang cellphone ko. Nakita ko daddy ko. Asan ka? Sabi niya. Sabi ko, Daddy, Jade Valley Restaurant sa Timog. Malapit na ako sa iyo sa ABS. Sabi niya, hintay mo ako, darating ako. Hindi ko po na-expect yun. Huwag lang kasi kami magtampo sa tatay ko. Oo lang ng oo yun. Pero alam niyo, eksaktong 7:00, nakita ko ang tatay ko doon sa pintuan ng Jade Valley Restaurant, naka-all white, naka-sombrerong puti. Tinatawag niya ako pero galit siya, sabi niya. Siyempre, paglapit ko, sabi niya, ano ba ito? Sabi mo, maghahapunan tayo. O, Daddy, maghahapunan nga tayo. Ano nga to? Kasi 1,000 tao eh. Sabi ko, Daddy, gawain ng Panginoon. Di inakay ko na siya papasok. Di na po siya nakaiwas. Ano po? At pag-upo po ng tatay ko sa unahan, ang talaga pong may programa ng buhay natin ng Diyos po. Pag-upo po ng daddy ko sa unahan, may babae pumanik sa stage. Kinuha yung mic, sabi ng babae, ngayon po madidinig po natin magpatotoo si Brother Dolphy Jr. And when I was sharing my testimony, nakita ko po ang daddy ko sa unahan, iyak ang tatay ko. Lalo nung nabanggit kong ako'y nasangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari po yung sunog na yun, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya. Birthday po ng unang apong babae ng tatay ko. Kaya alam ng daddy ko, wala akong kinalaman sa kaso ito. Iyak ang tatay ko. Tumayo siya. Hindi siya nahiya doon sa napakaraming tao. Niyakap niya ako. At ang nadinig ko na sinabi niya, anak, sabi niya, isama mo na lahat ng mga kapatid mo dito. At doon sa gawain niya yun, mga kapatid, kitang-kita ko po ang daddy ko. 2 kamay po nakataas sa tatay ko. Tinanggap po niya ang ating Panginoon Diyos. Totoo yung promise ng Lord sa Acts chapter 16 verse 31. Sumampalataya kayo'y maliligtas pati ang inyong buong sambahayan. After my father, sunod-sunod na po mga kapatid ko, si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly, lahat po sila kumilala tumanggap po sa Panginoon Diyos. Itong hapon na to, wala naman akong kayang i-offer sa inyo, kundi prayers lang po. Malapit na po Pasko. Isang beses nakita ko yung pamangkin ko, nagsusulat sa yellow pad yung pamangkin ko. Tapos napakaraming pangalan. Sabi ko sa pamangkin ko, ano yan? Sabi ng pamangkin ko, Tito, sabi niya, ito yung mga ririgaluhan ko this Christmas. Sabi ko, ang dami niyan, ubos ang pera mo dyan. Hindi, sabi niya, sa Divisoria ako mamimili para mura. Pero ako naniniwala ko, wala kahit isa sa atin dito. Wala. Oy, nasa labas. Ako naniniwala ko, wala kahit isa na naisip niya, itong darating na Pasko, ay maghahandog siya ng pinakamainam, magbibigay na regalo sa ating Panginoon. Wala. O kayo, pumasok ba sa isip nyo na magbibigay ako ng regalo sa Lord this Christmas? Wala. Ba't may Pasko? Dahil kay Jesus? Pero naalala ba natin siya? Sa bagay, wala naman tayo ibibigay sa Lord. Nasa Kanya naman lahat di ba? At siya ang unang nagbigay sa atin. Yung buhay nga niya, binigay niya doon sa krus para sa atin Amen? Pero alam niyo mga kapatid, since Christmas is coming, may pwede kayo ibigay sa Lord. Alam niyo kung ano yun? Yung buhay niyo na yan, dapat ibigay niyo sa Lord. Alam niyo? Ako po nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ang gulo-gulo ng buhay ko Pero salamat sa Lord. Alam niyo, grabe ang Diyos sa buhay ko. Ang lahat ng gamot na pumasok sa katawan ko, namamanghanga yung mga kakakilala ko. Kasi karamihan ng kaibigan ko, patay na. Yung iba, bulol na magsalita. Ang daming mannerism. Ako po, wala po. Ano man pumasok sa katawan kong gamot, talagang nilinis ng Lord lahat to. Bigay natin ang buhay natin sa Lord.
Hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa buhay mo. Ano man tinataglay nyo, ano man meron kayong tinatamasa sa buhay ngayon, galing po sa Diyos lahat yan. May yaman ka man, may negosyo ka man, galing lahat sa Lord yan. Amen? Pinakita nga ng Lord ang sample eh. Nung nag-pandemic, di ba? Dami kong kaibigan, mga milyonaryo eh. Asa na sila? Abo. Bakit? Wala silang Diyos. Amen?